Nagulat ang sambayanan ng biglang ihimlay sa libingan ng mga bayani kanina si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Noong una'y napabalitang rehearsal lang pero kinumpirma kalaunan ng Armed Forces na totoong libing na ito. Kaya naman muling nag-alab ang damdamin ng maraming Pilipino. Narito ang report. Maaga pa lang kanina, sunod-sunod nang nagsidatingan sa Lawag City International Airport sa Ilocos Norte ang mga helicopter. Maagang inilipad ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Mahigpit din ang seguridad sa paliparan. Matapos ang ilang minuto, sunod-sunod rin silang umalis. Pasado alas 10 naman kaninang umaga, dumating sa main gate ng libingan ng mga bayani ang mga sundalo. May mga sasakyan ding maagang dumating sa libingan. Ayon kina PNP Chief Director General Ronald De La Rosa at NCRPO Chief Oscar Albayalde, kahapon sila nakatanggap ng go signal tungkol sa paglilibing at si Amy Marcos daw ang nagsabi sa kanila ng eksaktong petsa at oras. Lula ng isa sa mga helicopter, dumating ang labi ni dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani bandang tanghali. Inilipat ang kanyang labi sa isang sasakyang nagdala sa kanya sa lugar kung saan siya inihimlay. 7 sundalo ang nagbuhat sa kanyang ataul na binalutan ng watawat ng Pilipinas. Isinakay ito sa isang karwahe. Naroon si dating First Lady Imelda Marcos, mga anak na sina Ilocos Norte Governor Amy Marcos at dating Senador Bongbong Marcos. Naroon din ang kapatid ng dating Pangulo na si Fortuna Marcos Barba at iba pa nilang kaanak. Tanghaling tapat, tuluyang inihimlay na sa libingan ng mga bayani ang dating Pangulo. Base sa kahilingan ng pamilya Marcos, pribado ang paghihimlay sa dating Pangulo. Binigyan din siya ng military honors, alinsunod sa regulasyon ng Armed Forces of the Philippines. Kabilang sa mga iginawad sa dating Pangulo ang 21-gun salute. Naging mahigpit naman ang seguridad sa palibot ng libingan, kung saan nagsidatingan ang mga taga-suporta pati na ang mga tutol sa paghihimlay roon sa dating Pangulo. Wala pang isang oras natapos na ang seremonya sa pagpapalibing kay Marcos. September 28, 1989 nang pumanaw sa Hawaii ang dating Pangulo dahil sa komplikasyong dulot ng kanyang mga sakit. 4 na taon matapos ang kanyang pagkamatay, ibinalik sa bansa ang mga labi ng namayapang Pangulo matapos ang kasunduang nilagdaan ng pamilya Marcos at Ramos administration. Sa Batac City, Ilocos Norte, inilagak ang labi ni Marcos. At matapos ang 27 taon, inilagak na ang labi ng dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Ito ay 10 araw matapos ilabas ng Korte Suprema ang kanilang desisyon na pumapabor sa paghihimlay sa dating Pangulo sa Heroes Cemetery. Base sa desisyon ng Korte Suprema, may 15 araw mula nang ilabas ang desisyon noong November 8 para makapaghain ang mga kontra sa desisyon ng Motion for Reconsideration.